Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, August 20, 2025. At kanina nga, nagkaroon kami ng Bible study at ang kagandahan doon ay magaling ang aming tagapagturo. Isang bishop pa talaga. Yan. Bishop. Basahin na po natin ang ating mabuting balita ngayong araw na ito. Ang ating mabuting balita ay galing sa ay sulat ni San Mateo. Ayon kay San Mateo chapter 20 verse 1 hanggang 16. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapuntan niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakikita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun ang ating mabuting balita. At alam naman natin ang 1 denaryo ay katulad ito ng 1 araw na pasahod sa panahon natin. At sa panahon pala nila. Ayun, sa panahon nila.
Ngayon, itong iba't ibang oras silang tinawag na magtrabaho sa ubasan. Pero pare-pareho silang nakatanggap ng isang denaryo. Pare-pareho yung sweldo nila o pasahod sa kanila. At mahirap nga yung ganon sa ganang atin, parang ang hirap tanggapin na yung isang oras lang nagtrabaho pero nakatanggap siya ng pareho ding sahod. Ganun din naman sa trabaho natin o sa kumpanya na pinagtatrabahuhan natin. Kapag nalalaman natin na mas nabibigyan pa ng malaking sahod yung isang kasamahan natin na alam natin na parang mas magaling pa tayo o kaya mas marami pa tayong karanasan sa kanila, nagkakaroon tayo ng parang saloobin o kaya ay nag-iisip tayo ng pagkainggit o kaya ay minsan ay pagkamuhi doon sa taong wala namang ginagawang masama sa atin pero nabiyayaan siya ng mas malaking sahod kesa sa atin. Dito naman sa ating nabasa, ang ubasan ay marami ding ibig sabihin dito. Pero sa tingin ko ay ang katulad nito ay ang kaharian ng Diyos na tinawag man tayo ng iba't ibang oras o iba't ibang panahon natin. Halimbawa, tinawag tayo nung bata pa tayo, kabataan tayo, yung nagtatrabaho na tayo, matanda na tayo o kaya matandang-matanda na. Pero iisa pa rin ang ating magiging pupuntahan, yung kaharian ng Diyos. Pantay-pantay pa rin ang ating mapupuntahan, yun ang kaharian ng Diyos. Ang isa pa rito, maliban sa kaharian ng Diyos, ang sa tingin ko na parang gantimpala o kaya ay ang makakamit natin ay ang makasama natin ang Diyos. At ganun nga, kahit sa anong panahon tayo tawagin ng Panginoon, pare-pareho lang na ang ating Panginoong Diyos ang ating makakasama sa huling panahon. Hindi natin pwedeng hatiin yung presensya ng Panginoon dahil huli na tayo tinawag o nauna tayo tinawag, kaya kailangan damihan. Iisang Diyos lang ang ating makakasama sa huling panahon. Yun yung pwede kong mai-share dito sa ating mabuting balita sa araw na ito. Ayun. Sana ay may natutunan kayo at magandang ulit-ulitin nating basahin ang mabuting balita hanggang magkaroon ito ng kabuluhan sa atin at mangusap ang ating Panginoon sa atin. Lagi po tayong manalangin bago tayo magbasa ng Bible para gabayan tayo sa lahat ng ating mababasa at magkaroon tayo ng pagkaunawa at makuha natin ang mensahe ng ating Panginoon. Yun lamang po at pagpalain po tayo araw-araw. Maraming salamat and God bless.